Kasado na ang botohan ng mga miyembro ng House of Representatives para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Nakatakda ng pagbotohan sa plenaryo ng mga miyembro ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, 11 ng Mayo. Isasagawa ang nominal voting kung saan isa-isang tatawagin ng mga kongresista para ipahayag ang kanilang pagsang-ayon o pagtutol. Kinakailangan ng 106 na boto o 1/3 ng kabuoang miyembro ng Kongreso para formal na maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pangunahing susuriin sa plenaryo ang mga issue ng confidential fund, unexplained wealth, bribery at mga banta laban sa Pangulo na di umano ay nagmula sa Vice-Presidente. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, wala pang kasiguraduhan kung dadalo ang Vice sa pagdinig. Ngunit payo niya, I do not want to preempt whether she will appear or not. But if I were in her shoes, I will appear because this is my last opportunity to present my case. If I miss this opportunity, then I should anticipate the possibility of losing this case. Or in other words, receiving a judgment of conviction. mabigat din ang magiging desisyon ng mga mambabata sa magaganap na pagboto. Aniya, inaasahang magkakaroon ito ng malaking epekto sa persepsyon ng publiko maging sa kanilang political career sa susunod na eleksyon. I think ultimately it will be the conscience of the members of the House which will prevail at the actual voting, no? After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. Binigyang diin ni Luistro na hindi dapat maantala ang pag-aksyon sa kaso dahil utang ito ng mga mambabatas sa taong bayan. Nagbigay-pugay rin siya sa aksyon ng mga bumubuo ng Justice Committee. I was just observing how the Justice members vote. And indeed, I do commend them for their correct appreciation of everything that we resolve before the Justice Committee. Inaasahang matatapos ang nakalinyang agenda sa Lunes para hindi maudlot ang paggulong ng kaso. Kung papasa ito sa plenaryo, agad itong i-endorso sa Senado. Samantala, kung mabigong maabot ang 1/3 na boto, magreresulta ito sa pagbasura ng impeachment complaint. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.